Ito ba ay mabangis? Ito ba ay maango? Ito ba ay positive or negative? Ito na po. Maglalabas na po ako ng predictions and premonitions this coming 2025. Isang psychic na kayang makausap ang mga yumaong tao, di lang isang ordinaryong manghuhula, ngunit kaya rin tumulong para maresolbahan pati na ang mga lumang kaso o krimen. Ito ang isa sa mga pinapahayag na kakayahan ni Jay Costura. Jay Costura, my third eye. Crime, personal problem, hindi ko naman po pwede silang hindihan. Isang sikat na Pinoy psychic. Si Jay Costura ay isa lamang sa mga sikat na personalidad na manghuhula o psychic sa Pilipinas. Marami ng mga Pinoy psychic ang nagpapahayag ng kanilang mga kakayahan at vision para sa Pilipinas. Karamihan ay nagbibigay babala mula sa mga posibilidad na trahediyang mangyayari sa bansa. Ngunit isa sa mga umugong ang pangalan ni Jay Costura dahil sa angking kakayahan nito. Sinasabing siya ay may third eye na kayang makakita at kumausap ng mga taong yumao. Dahil sa angking talento, maraming mga Pilipino ang naniniwala at nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Sa ngayon, meron siyang mahigit 674,000 followers sa Facebook at 2.11 million subscribers naman sa kanyang YouTube channel. Nakabuo na rin siya ng mga fans o mga taong naniniwala na tinatawag na Nostranatics worldwide o salitang nagmula sa sikat na propeta o fortune teller noong 1500s na si Nostradamus. Sikat na sikat si Costura, lalo na sa YouTube, na may mahigit 200 million views. Nagbahagi din si Jay Costura, kilala bilang Nostradamus ng Asia, ng kanyang mga prediction last year para sa kasalukuyang taong 2024. Tungkol naman sa pagiging totoo ng mga prediction, ang ilan ay hindi pa natitiyak habang ang iba ay nagiging paksa ng discussion. Ayon kay Jay, ang kanyang mga prediction ay gabay lamang at maaaring magbago batay sa mga action ng mga tao at sa mga sitwasyon. Sa pagpasok ng taong 2025, nagbigay rin ng pahayag ang personalidad tungkol sa iba't ibang trahediyang maaaring mangyari ngayong taon. Ano-ano nga ba ito at ano-ano ang paghahanda na dapat nating gawin mula sa hula ni Jay Costura para sa 2025? Yan ang ating aalamin. Water shortage at kakapusan sa tubig ayon sa kanyang hula. Sa 2024 at 2025, mararanasan ng Pilipinas ang matinding krisis sa tubig. Ang Cebu City, bilang halimbawa, ay idineklara na sa ilalim ng state of water crisis. Magpapatuloy ang matagalang tagtuyot na magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig, hindi lamang para sa pang-araw-araw na gamit, kundi pati na rin sa agrikultura at industriya. Ang init ng panahon ay magpapalala pa sa situation na magreresulta sa sunog at kakulangan sa pagkain. Sa ganitong kalagayan, ang bawat isa ay kailangang magtipid ng tubig at maghahanap ng alternatibong paraan upang mapanatili ang supply nito sa mga komunidad. Magkatotoo man ang hula na ito, dapat magtipid tayo ng tubig, magpatupad ng mahigpit na water conservation practices tulad ng pag-iipon ng tubig ulan at suportahan ang mga proyekto para sa rehabilitasyon ng mga watershed at pagkukunan ng tubig. Tumaas na temperatura at mas malalang climate change. Ang epekto ng climate change ay lalong magiging marahas sa 2025 ayon sa kanyang hula. Ang global na temperatura ay patuloy na tataas na magdadala ng mas matitinding heat waves, pagbaha, malalakas na bagyo. Hindi na mahuhulaan ang takbo ng panahon at ang mga sakuna ay magiging mas madalas at malawak ang pinsala. Magiging mahalaga ang mas maayos na paghahanda sa mga kalamidad, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo at tagtuyot. Malaki na ang epekto ng climate change sa mundo ngayon. Sinusubok na tayo ng maraming kalamidad tulang matinding ulan at pagbaha. Mahirap kalaban ang kalikasan, magtanim ng mga punong kahoy at gawing sustainable ang mga komunidad, magtipid sa paggamit ng kuryente at bawasan ang carbon emissions. Geopolitical tensions sa pagitan ng China at USA. Ayon sa hula ni Jay Costura, ang alitan sa pagitan ng China at US ay inaasahang magdudulot ng mas malalaking problema sa ekonomiya at seguridad sa rehiyon ng Asia, kabilang na ang Pilipinas. Nagsimula daw di umano ang girian ng dalawang bansa dahil sa isang election. Sa nasabing eleksyon na ito, dito magkakagulo at tataas ang tension ang dalawang superpower countries. Dagdag pa dito, ang di umano'y ang posibleng military conflict ay maaaring magmula sa isyu ng teknolohiya o teritoryo tulad ng South China Sea.
Ang tensyong ito ay magdudulot ng takot at kawalang katiyakan, hindi lamang sa pandaigdigang merkado kundi pati na rin sa mga bansang malapit sa epicenter ng tensyon. Ang posibleng paglala ng alitan ng power countries na ito ay magdudulot ng malaking epekto sa mundo, lalo sa ekonomiya, kaya dapat maging aktibo sa diplomatikong pag-uusap ang Pilipinas upang maiwasan ang pagkasangkot sa gulo. Palakasin ang sariling depensa at mag-invest sa lokal na production ng mga pangunahing pangangailangan. Maging alerto sa mga pagbabago sa pandaigdigang relasyon. Problema sa pagkain at supply ng bigas. Sa hulang ito ni Jay Costura, ang kakulangan sa supply ng bigas ay magiging seryosong problema sa 2025. Ang epekto ng mga sakuna at tagtuyot ay magpapababa sa ani ng palay na magre-resulta sa mas mataas na presyo at mas kaunting pagkain para sa mga tao. Maraming pamilya ang maaaring dumanas ng gutom, lalo na sa mga lugar na hindi kayang bumili ng bigas o iba pang pangunahing pagkain. Ang pagtatanim ng sarili at pagtutok sa lokal na agrikultura ay magiging pangunahing paraan upang malampasan ang krisis na ito. Hindi na bago ito sa bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin lalo na ang bigas. Mga natural na sakuna. Ang 2025 sa hula ni Jay Costura ay inaasahang magiging taon ng sunod-sunod na natural na sakuna. Mula sa mga malalakas na lindol hanggang sa mga pagbaha at pagputok ng bulkan, ang pinsalang dulot ng mga kalamidad ay magdudulot ng kawalan ng tahanan, trabaho, at kabuhayan sa maraming Pilipino. Ang mga lungsod at baryo ay kinakailangang maghanda ng mas mabuti upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna sa kanilang komunidad. Maraming Pilipino na naman ang mawawalan ng tirahan at maging trabaho, pagbagsak ng mga infrastruktura at kabuhayan kung magkatotoo man ang hula na ito. Maghanda ng family emergency kit na naglalaman ng pagkain, tubig at first aid supplies. Siguraduhing ligtas at matibay ang mga gusali laban sa lindol at iba pang sakuna. Sundin ang mga babala at patnubay mula sa mga ahensyang pangkaligtasan. Maraming nagtatanong, bakit nga kalimitan sa mga hula ay mga negatibong bagay lamang? Maraming mga skeptiko ang nagsasabing maaaring sinasabi lamang ito upang panakot. Nilinaw naman ni Costura na ang kanyang talento ay hindi pinipilit sa lahat. Sinasabing sila ay naging daan lamang upang magbigay babala para sa mga posibilidad na mangyari. Mas pinaalahanan ni Jay Costura ang publiko tungkol sa palaging pagdadasal. Dahil aniya, ang pinakamahalaga at epektibong pang-iwas mula sa mga negatibong posibilidad ay mula lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Sa mga hula ni Jay Costura, alin-alin kaya ang pinakamalapit sa katotohanan? Totoo kaya ang mga visions na ito? I-komento mo naman ito sa ibaba, paki-like ang ating video, at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.